Father, bless our government officials, enlighten them, bless ang Legal Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable o by Radio by Bol Cable TV Valencia, our management staff with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless our advocacies to the less fortunate, to our environment, for the progress and prosperity of all your people through ideas. Bless also our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Panalangin Amahan. Bless Altia Business Center, my loved ones, Almantia, and the rest of my family members, and the people who are working behind of what I am doing. Amahan, panalangin ang Oasis of Love Community. As I pray, Father, in Jesus Christ's name I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties. Father, repair, restore, extend your healing task sa sakit sa utok, matalong baba, lio, kasing-kasing, sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sapay sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, tanang sakit Ginoo, gawa mi masayod, please restore, repair, heal us. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us. Santa Maria, San Jose, San Arcangel, Jose Maria Escriba, Padre Pio, San Vicente Ferrer de Padua, San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Chupilo Camumut, Pula Anthony, all saints, brothers, blessed, please be with us, pray for us, as we honor and praise our Almighty God. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Lucas Kapitulo 1, 46 ngadto og 56. Ang awit ni Maria sa pagdaig. Nagdaig sa Ginoong akong kalag ug nagmalipayon ako diha sa Dios ka akong manluluwas. Tungod kay nanumdum siya kanako nga ang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako og bulahan tungod sa mga dagkong butang nga hinimo naghimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita sa kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niyang iya makamot nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapaytas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong makatigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug gidumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niya makaliwat hangtod sa kahangturan. Gipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Elizabeth ug unya mipauli sa ila. Today, we are remembering another saint nga mao si Saint Flavian. Saint Flavian, Patriarch of Constantinople, datong 4th century, succeeding Saint Proclus, refusing to give Emperor Theodosius II a bribe upon becoming Patriarch, and making the Emperor's sister Pulcherius Abiculis. Flavian received hostile treatment from the imperial court. Flavian also started the condemnation of Eutyches, who began the heresy of monophysitism. This led to his being disposed and exiled at the so-called Rubber Synod at Ephesus, where, upon the famous dogmatic letters of Pope Leo I, the Great was ignored, appealing to the Pope. Flavian was beaten so mercilessly
that he was mortally wounded. Legacy, refusing. Take note the word refusal. Sa bribe, sa usa ka emperor, kay dunay gustong emperor ipabuhat ni Saint Flavian, but Saint Flavian refused, oppose the emperor. Bribery means, according sa civil law, usa kini ka paghatag og anything, most specifically money, favor, in order that himuon niya ang usa ka butang, although it is unlawful. That is bribery. In fact, in Matthew chapter 28, ang mga gwardya gibayran og salapi in order ilang i-deny nga si Kristo nabanhaw. Ilang ipanugilon gagikawat si Kristo. It was bribery. Ang magwardya midawat aron lang tabunan ang kamatuoran or else aron ilang iproklamar ang bakak. That is bribery. Bayran gani ka, tagaan kag pabor aron himuon nimo ni bisan sayop. That is bribery. Og si Saint Flavian opposed that because he knew in his heart it was unlawful. Then sayop, unsa may gipangayo sa emperor, iyang sister himuong deacon, tagaag posisyon although not qualified. Moringon sa Proverbs 18 verse 5, ayaw magdapig sa dautan. Instead mo uyon tag-unsay sakto, dili ta mo dapig sa di maayo. Mao ni rason ngano si Saint Flavian gitorture, gipatay nga way ko kaluoy tungod kay iyang yung gipanindigan ang iyang conviction, pagtuo, ang iyang gituang sakto ug tama. Wa mausob ang iyang disposition although na siya sa baba sa kamatayon. As what I'm always revealing to you, anha mailas Ginoo, who are you? Who you are sa panahon nga ibutang ka sa sitwasyon nga wa nakalaing kapilian pa. Ang pagdinay sa Ginoo, ang pagbakwi sa imong prinsipyo, or ang pagdawat sa kamatayon na consequence tungod sa imong pagtuo, tungod sa imong gituan, tungod sa imong prinsipyong gibarugan. Anhak ka maila kung kinsa ka. And you know what? Saint Flavian did amazing things sa iyang kinabuhi tungod kay iyang gidawat ang kamatayon kaysa iyang dawaton ang bribe, suhol, or bayad bugti aron iyang himuon ang mali. Mao niyang legacy, and hopefully all of us will imitate Saint Flavian. Barugin ninyo ang kamatuoran, barugin ninyo ang tama, barugin ninyo ang inyong conviction, ang inyong prinsipyo, ang inyong gituan. Mao ni ang maghatag nimo og integrity og credibility atubangan sa Ginoo ug sa mga tao sa katilingban nga imong gipuy-an. Saint Flavian, please do prayers for all of us to become like you. Isog, wa ka mahaylo sa lapi aron imong limdan ang tinuod. May sama ang taminimong honest, di mahaylo og bahandi. Please do prayers for our healing, enlightenment, conversion, miracles in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining and connecting to us through your prayers and financial supports to this ministry. Our past givers, keep it up. Doon ngay pipila nga namalik ang kanhing mga givers nato in the past. And all of you, monthly givers, thank you so much. Tungod ninyo, nabuhi nga itong ministeryo for 8 years na. Tungod na ninyo, mga monthly givers, kaya nakasabot mo sa unsay atong gihimo. Keep it up. Manakod panta mo. And I feel that there will be new givers to join on this ministry.
dagang inquiries unsaon, please, dagang nag-promise, please fulfill it. Ang Diyos gahulat kaninyo, and hopefully you will start it today. If you want to have my full episodes through DVD or else kining akong libro, palista mo. At this time, wa na tay libro sa Altia tungod ni kay naman po'y namalit. Mao nang akong hangyo ninyo, andaman na lang ng inyong plano kay ang printing press sa Bull Balita kamulo pa o produce ani mo nang ato na lang pabuton kining atong libro na nagtuko makatabang ninyo to make your soul incredible. If you want to talk to me, please arrange me ahead. Call or text 0918-714-8435. Our latest givers, I would like to express my heartfelt thanks to Sister Stephen Galulo, anak ning Tiang D. Kumot pa ning birthday celebrant, bagong nag-birthday, Zita Galulo Lubkanan, Pariprimo o de Taypa, in Cortes of the Limit, Crisons here in Pangban, then Taytingting na Mary Cunyado of Bajuan Kandihay, mga Amugis and Abuiba families in Duero, thank you. Tidirulit Bibilo Kasukot, usa ka retired police, then ilan ang gialad lang kinabuhi sa atong ministeryo. They are also helping us. Thank you sa inyong kabuutag mga gasa, Sister Rudit, atong higala. Pidi Liklik Abusio of Garcia. Last night, I was able to visit the residence sa mga Escobilya o Abuiba sa pamilyang Naifrida o Sister Yie. Connected ni Nainida Attorney Easter Legal Council kay ilamaning binansi kagabi. Salamat ninyo, and also they are our latest givers also, Sister Yie Abuiba Escobilya with Abuncho and Frida Abuiba, taga Alihawan, Duero. Pagbalain kayo, uban siyang mga anak, apo, visitors sa ilang panimalay, mga dayo, thank you so much. Kay lipay sila kaayo nakabisita ta kagabi, nya dugay ta nakauli tungod sa daga namong gistoryahan, and they are always following sa atong mga wali. And also kung ang mga birhen bibisita kang Elizabeth, kami sad na ay bisita. Akong ugangan na Francisca with Tiray, Yen and John from Negros, the family of my wife Alma. They are in our residence here in Agna, having their vacation. Maunang please do prayers para sa ilang malipayong pagbakasyon. And I would like also to express my heartfelt thanks to Congressman Arthur Yap. Every year gapadaan ni regalo sa tuwa bisag pag ginagmay, pero para nako ako ning dako nga kalipay kay ang atong halangdong congressman sa 3rd District of Bohol di ginamalimot ning ubos niyang alagad sa ginagmayng paagi magpadala gina siya og mga gasa pag naay dagko nga selebrasyon susama niining panahona Pasko, in courtesy of Kagawad Mary Chris Zamora. We meet this morning ni Kagawad Mary Chris, usa sa atong kagawad diri. In behalf of my ministry, family, and the people who are joining us, I would like to extend my condolences sa pamilya, sa mga Luren, ang igsuon kani sa atong Mayor Exoperio Luren, anak ning nay Maming Luren, ato ning higala usab ilang inahan. Pinangga sa daani, unya ato sa ning higala ang bipanaw, Kagawad Sinin Luren. Sa tanang Luren nga nagbangutan, uban ko ninyo, then Sinin soul, he may rest in peace, ato siyang yampo ang kalag ni Kagawad Sinin.
Mipanaw na siya. Munang kondolensi sa maong banay sa maong pamilya. O thank you also tay Tony Madira, pagpalain ka, and also continue praying for the boy Vincent Liedo, ang taong kung nakita nga positibo kaayo, namdi gibati singisingisir relax lang kaayo, pinalanggang bana ni Tercia, silingan nay karidad diha sa Pangban, ang baluarting pari Arthur Bulias. Taylimon, pagpalain kayo uban sa tibok banay, mga anak who are working with me on this ministry, tibok pamilya nila, TV, radio, newspapers, ilang isuportahan, dili ra smile kundi finances. And also Dongmens, ang labing kopostero, pagpalain Dunyas Tabahan, Kumaring Madrid, yang abo na ta sa products are available at Altia da Home Pure Tablia, ug dunya sa Giwang, pinangga ning Inang Irene, si Inang Irene mao na po iyang inahan agaw tsupi silingang Firas na Firas ug Hayuma, inumdum ni kong Ma'am Bibi Castulo, our foundation negotiator. How are you? Uban sa tibok nimong banay, ministry greetings na ako ni nining panon sa Christmas sa pamilyas mga Castulo and our ministry members, listeners in somewhere, mga Castrudis, Pirigalis, nihapin sa tas ilang balay kagabi, pagpalain kayo ng may kapal. Then, o Maria, mga kagampang, ubahib mukoy, bye-bye, pagpalain kayo, uba ni Kumaring Narsing, Galbo Oclaret. Thank you also, Sister Hilda Kagampang, nihatag sagtong ang sakong bugas para sa atong outreach and feeding program to be held in Abihilan, Kandihay this coming January 2016. Boss John Daniel called me already about this matter, nga naay usa ka pamilya nga voluntaryong modonate og pagkaon sa mga kabataan. Nindot iyang palihi, wa pa nako mamit kinsa ning maong personalidad, pero I was informed already. Mo nang I challenge each one of you, kung amoy occasions gusto mong ipakaos mga bata, try, connect with me for more inquiries and details about this matter. Merspin, thank you also. Uban siyang tibok banay, Troidos, ministry greetings, and also please do piliyo sa pamilyang Gasang for their event coming. And also Bilixos, thank you for assisting us sa public market, Pariasinto, sa Ronjic Rygoods, Paribert, Los Ernilia, Usas Tongaligi with Joy Galintis, amigo ning Paribilyong, then Silyakay Vulcanizing Shop, thank you for tuning in. Nailo sa Sibis, ang nagandam na kong pagkaon everyday, pagpalain ng maong banay o pamilya, pagpalain. Lo and Alaba families, diya sa Garcia, tayo si og Judil, pagpalain kayo, Ma'am Rosel, thank you also. Exoperio with Nay Rose Pagaran, pagpalain. And Filia Bosio na isa Reggie Masin og Neil Jalop, tay Cross and High School dito sa Kanaway. Kining Kanaway pinangga nako ni tungod kay with Alma, nakapuyo mo ani, kapuyo mi ani almost a year. Taliwa sa dagang mga kasakit ug mga pagsulay nga among nasinati. Nya uban ni Ramon, Inko Ramon, na Ramon Silsiap with Pare Lito and Wilma Castulo. Also, Paping Exclamado, how are you? Luwayan family, Amparo, continue praying for Nay Lourdes. She needs prayers right now. Then, tanang mga tao sa palibot who are working with me, Magalido family, pagpalain. The prayers to Nay Pia Rangke, Toning Pinangga, uban sa tibok banay nila, nanginanglan ni sa inyong mga pag-ampo. Tay Miguel Manangina, kung pamilya di respondol, ministry greetings na ako di sa tanan, people of Alicia, ang yuta nga akong natawan, tanan dia with their municipal officials, kaya ako yung mahigala, ban silang mayor, o sa tibok nilang banay, ako by principal, Alicia Kubutar, tungod kay ang mayor dia, iyang asawa, ako mang first degree,
mo ni rason nga nang wagi ko mo transfer pa, pero soon pag mao man ang termino sa mayor namo kay part man na sa among pamilya, balik ko diri sagna. Mao ni akong panaan sa maabot nga kapanahonan. Mao ni akong desisyon na I will remain as a voter in Alicia. O ng taga-Alicia, mahal ko kayong lahat. People of Northern part of Bohol, Binunido, doon ay coming event with Father Rioms. Please support mo or Yuki family in Trinidad. They are supporting our ministry sa newspapers every day. And also, Hamisula o Claret of Binlio, people of Ubay, mga Builis dia, Rodriguez, o Marchilos, whoever you are, pagpalain kayo. People of Valencia, ministry greetings, mga new subscribers, new viewers, pagpalain kayo ng may kapal for doing that. Going to Lila and Dimiao. And also, sa tanan nga mga nagsunod sa internet, thank you for sharing, for liking our articles sa Facebook, for visiting our YouTube. Doulay nag 23,000. Di ba inang Irene, ang kinabutan ng inahan sa yuta. Amigo ning Abilina Pilasar, amigo ni Luxin og kay Mawi Bantilan. May greetings also to Tan, Goldie, Makinano, Riwa, and the rest of the people of Anda. Pagpalain kayo. O people in Kalipay, Ngoog City. May greetings nako ngadto sa mga Dablo, Tumakin, people in Camiguin Province. Ako may gala diya. Pagpalain kayo. Minister greetings alang sa mga igagaw na ako diyang mga Clusas and the rest of the people nga akong damit sa labay mga katuigan diya sa Camiguin Province. Sikior, Bukidnon, Cagayan de Oro, outside Bohol. And I would like to inform the public that 1 p.m. is the hour every Tuesday, 1 p.m. diin ang atong wali in satellite is broadcasted. Mao nang please tell your friends in different provinces to follow my exposition sa Ebanghelyo matag Lunes 10:30 sa kagabion niya 1 p.m. every Tuesday 2 a.m. sa matag kadlawon. That's why our supervisor sa DepEd here in Agna, Somi, although he resides in Baclayon, because that is also clear sa Channel 9 Tagbilaran City ang maong programa. Muna sa tanan akong nahimamat, na-meet, tanan akong gikaila. Also, Edita, with Edmond, thank you so much sa inyong suporta. Unya, with Akdal, ang rila nila, with Manrinian Rila, and the rest of mga rila na nagpatingog sa atong programa. Pagpalain kayo. Usbonako, my Facebook is already full, niabot na sa maximum numbers, di na makadawat og friend request. Kung ay magtanggal sa kuha, kung ay usa duha ang nag-ungong ako masod. Katong mga nag-close sa ilang Facebook, masod nako kay mapulihan man to og bago. Pero for sure ari mo sa akong fan page, Edsel Closas, para makasunod mo sa updates nato sa itong mga wali diha sa Facebook or else sa internet. Do priyos na makaparian, labi na ang hagna mag-abli na sa atong BEC. Do priyos sa atong Talarong Padikura, ako ni higala, advisor na ako ni Monsignor Ignacio Reyes with Tatay Monsignor Uri Kubak with Father Lumakang o Father Budes, atong mga kredibling mga kaparian diri sa atong lungsod sa hagna. Ako ning pirming itimbaya sila aron madasig sad kay parokyano man ko diri. Ug sa tanang mga kaparian nga nag-alagad, wherever you are, tanang nagsulod nako, wherever you are, ministry greetings, Merry Christmas and advance Happy New Year. Akong agda ninyo palihimo sa pagpanghatag before the end 2015, then sugatan ninyo ang 2016, palihin ninyo sa pagpanghatag labi na ang bulatos Ginoo. Unang keep praying,
Kaya another year, another journey, another challenges and adversities to face. Mo nang please do prayers. Mga prayer warriors, I'm calling your attention. Please continue praying. Uban sa akong banay, uban sa tibok na akong pamilya. And please do prayers nga there will be more people to join on this ministry. People of Malbog, where San Pedro Calungsod is located, mga balaba diya o kadtong mga kaygalaan na to diya sa Malbog, pinangga na ako ni. Then Tubod-Bunti, mga Galia diya, mga Galigyor, ministry greetings, people of Kanipol, pagpalain kayo, labi ng Yayo o Grico. Thank you for supporting us. The praise ng pamilya o ba ni Lakri ug Minti, ang labing kupol diya. Buktol people going to Mayana, tanang mga kabariwan here in Abna, ministry greetings. Merry Christmas din yung tanan. Ako sige ko og greet ninyo matag adlaw ngano tungod kay wa man ko kay baw ugma makawali ba ko live kay di man ako matagna labi na ning panahon nga ating bakasyon kay Pasko gud. Mo nang ako ni karumbuntaga aron pagtimbaya ninyo. Akong kuyog diri sa technical department, ako ning anakon niya ingon man siya mas gwapo kunong ninong kumpara sa anakon si Engineer Kit Cadorna. Anakon, pagpalain ka for coming here. Siya ang akong partner karon while having this broadcast. Tanan, wherever you are, pagpalain sana kayo ng may kapal. Speaking of our gospel, ang mahal nga Birhen, perti niyang lipaya. Iyon siya, nagdaig ang akong kalag, huwag nagmalipayon ako. Why? Whom? Kang kinsa, unsay nungdan, nganong malipayon siya. Iyan ang gitubag sa iyang awit tungod sa Dios nga akong manluluwas. Do you agree with me nga why lain nga makahatag og kalipay sa tao kundili ang Diyos lamang? Dili ang kwarta, anyway, ang kwarta makalipay sad. Bandi, material things, anything nga atong ikinanglan sa atong kinabuhi, makahatag man ni og kalipay. Pero ang maong kalipay is only temporary. While our joy, happiness that comes from our Almighty God is everlasting, now and forever. Permanent ang maong joy, kalipay, kun ang hinungdan niini mao ang Diyos. Mingon sa Psalm 16 verse 11, it says, "Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi, ang imong presensya naghatag kanako og tumang kalipay ug nagdalag katagbawan hangtod sa kangturan." Salmo kapitulo 16 bersikulo 11, David said, ang Diyos mao'y naghatag niya katagbawan, mao'y naghatag niya og kalipay, mao'y naghatag niya og contentment sa iyang kinabuhi. And I know, ang pinaka-reason nga ang tao gusto pang mabuhi tungod kay gusto pa siyang malipay. Simple question, are you happy sa inyong tastag sa kakinabuhi? This is the reason why wherever I go, wherever I preach the good news, ang una nako nga pangutanas mga tao, are you happy? Malipayon ba mo? And I am repeating it many times, asking you people, are you happy? I'm sure you can justify that within you if you are happy or not. Probably you're happy because we are now in this season nga nagsaulog ta sa pagkatao sa atong Ginoo. Then I know some of you are happy because nakadawat og bonus, nakadawat og incentives, nakadawat mo og regalo. Ako sad kadawat sad ko. Kung diha nga level happy sad ko, kabaw ko happy sad mo,
labi na sa mga negosyante ron nga mo increase ang sales nato ngano tungod kay daghang tao, daghang bakasyonista, ang mga tao mamalit gyud kay aron ihanda. Mao ni ang nakita nako nga happy ta. Pero after this season, what will be our disposition? Is that happiness continuous, permanent? Is that happiness everlasting? You know what? This is my analysis to this. Kung ang imong happiness nakarely sa material things, objects, mga subjects, mga butang nga imong nadawat sa imong kinabuhi, kung kana maguba na, mo fade na, maruwin na, ang regalo nimo di na mapuslan, ang imo sang joy is terminated automatically. This is the reason why ako moingon nga ang kwarta makalipay pero dalikyat lang kay ngano labi na kay modernong panahon na ta ang kwarta na anay pako ngano kalitlag kahanaw. Ang ubansad ang kwarta way pako na magbustot ang kamot. Katingata nga nung dakog na dawat nga kwarta sobrang bonuses rather incentives pero diyan mo naman ngano tungod kay nay mga tao nga naibustot ang kamot. Ang ubansad ang kwarta nila nay pako. Muna sa napang kwarta ang happiness nato di ma-describe. Pero pag mawa na ang atong happiness mo kunhod mo decrease. Ngano our happiness, you know what, relies on money. On material wealth na diya niya take note kining tanang butang nga niya nato mahanaw man ni temporary ra man ni. This is written in 2 Corinthians 4:18-19. It says tanang butang nga makita mahanaw pero ang butang nga di makita way pagkahanaw. Mao na ang butang nga makita mahanaw meaning kining mga butang nga kwarta, bahandi, what we possess, what we hold in our two hands are not everlasting. Are only temporary. Mamanigo ni Pablo, 2 Corinthians 4:18, it says, kaya wala kita magtanaw sa mga butang nga makita kung dili sa mga butang nga di makita. Kaya mga butang nga di makita mulungtad ug dugay. Apan, ang mga butang nga makita may katapusan. Sa pa, kini di mga butang nga atong gigunitan, what we preserve, possess, what we conserve sa atong kinabuhi. Kung di ni nakarelay ang imong joy, ang imong happiness, ang imo sang happiness will be gone soon. Your happiness is temporary. Kabantay ka pag managrelasyon ang tao, manag-uyab, suspect di kayang lipaya. Ilam ning tao nga na-inlove daw kaya di ka na mukaon. Sige nuktok, sige rag-smile, bisag sirang usa, kadelikado, no? Kung ingana ang himuon sa matag tao, ingana doon ang tao nga in love, or else magkaniwang kay di katug. Ingana din yung bation, react po itong uban, nga brad na istim ro ba mi? Di ba yung in love? Pero para na ako, mo ni usa sa mga ilanan sa taong in love. Now, pag ang taong ilang ikanlaban mawa, what will be their future? Wa na pod, sakitan na pod, hilak-hilak na pod, di na mo smile, bugat na kayong dagway. Ngano, ang iyang kalipay gibit-bit sa taong hinungdan sa kalipay, nahanaw pag-apil. Sa diya pa ang maong tao, happy ka, kaya ngano, sa mahinungdas imong kalipay, pagkawagtang, awa na po ang imong kalipay. Kwarta na, si mong kamot. Sus, tingin mong hapiha. Hagkan pa, gakson, unlanan. Maglukso-lukso pag makadawat og dakong amount. Pero pagkawagtang, wa na po kay kalipay. Ngano, ang imong kalipay, gidas kwarta. Gidas imong bandi sa imong posisyon. There are people who are elevated in the highest position sa atong katilingban. Probably politicians or else promoted in their different fields and expertise silang trabaho. What happened to them? Happy pagka terminated, pagkaabot sa ilang kontrata. Pag-abot
sa panahon nga di na sila pwede nining mong posisyon ang ilang kalipay mi-decrease. What is my proposition today? What is my point? Listen to me. Ingon si Maria sa Ebanghelyo, nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong maluluwas. Meaning, ang kalipay desmal nga birin tungod sa Dios. Is it clear? Tungod sa Dios. In other words, kung ang inyong kalipay nakasandig, nakabase sa mga material things, anything, everything on this earth, listen to me. I am afraid that your joy will not last long, will not forever. Why? Because kung ang unsay hinungdan nga imong gikalipayan, mahanaw na, mapapas na, matunaw na, mawagtang na, because all these things are temporary, kanang imong kalipay nga gibati will be gone soon. They want everlasting happiness. They want everlasting joy. Ingus Maria. Klaro ang Ebanghelyo, ingon siya, tungod na sa Dios nga akong manuluwas. People of the living God, kabalo ko, nga matagtaw, nangandoy, nga magbalipayon sa kinabuhi. Can you pinpoint even a single person sa atong natilingban nga nagpakatao aron magsigihilak, aron magsigkaguol, aron magsigkabalaka, na tao ning tawana aron di magmalipayon? Gusto ko magpakabuhi aron makasinati kung kapaitan, kasakitan, problema, pagsulay. I don't think so if there is a normal person nga naa niining maong estado sa pangunahuna. Our common reaction sa kinabuhi, you know what, toward life, gusto kitang magmalipayon mo na mukayod ka, manarbaho ka, mangita ka og panginabuhian. Ako sad, why I need to preach the gospel? Because the truth, the fact, this is my revelation to all of you. Preaching the gospel is my joy. Kining akong pagwali, kalipay na ko ni. Ang akong panghatag sa mga taong kapuspalad, kauban ni Boss John Daniel, sa foundation nato, kalipay namo ni. Ang pagmantala sa mayong balita using modern technologies in this modern generation, kalipay na ko ni. That's why bisan hago na stress, gikaglakaw, I need to be here preaching the gospel. Why? Kay kining kalipay nga kung bation, once ako mong ikay mamat, ikatubang, although not literally, kay we are bounded by your TV screen or your radio set or wherever you are. Bisan pag naay nag-ula nato because there is a wall between you and me, kay tungod ni sa modern technologies katong gigamit, niyo tagigupagi to be here. Ngano? Pirtigin akong lipaya pag magwali ko sa pagtulon as Ginoo. This is what I feel. I feel fire within. This is biblical. Luke 24:13-32. Do you remember? Two persons talk about Jesus Christ going to Emmaus or Emmaus. What happened? When Jesus spoke to them, unknowingly, daw dunay kalayong nagdulab. This is what I feel every day. Mao nang magwali kung ano, sige na ako balik-balikan ang dapit panahon, butlo, segundo, nga nabati na ako ang kalipay, nga dili na ako ma-describe. Ako aware ko, if I am in my family, kuyog mi sa kong wife, akong anak, happy ko. Pero there is greater than that. Pag mag-ministry na gani, kinungubos yung alagad, magwali na gani, magisgot na gali spongs Ginoo, magwali na gali, magtudlo na gani, kanang kalipay, akong bation is a missing, dili ordinaryo. Mao nang ako gining balik-balikan, mangitag igog paagi makawali ko. And this is what I practice in my life. If I have 1,000 audience or else 3 audiences only or 3 audience, kabalo mo sa akong principles kinabuhi. Kung dagan kog audience o gamay ra, the same preaching, the same message, the same impact, the same fire akong gi-invest. Compare nga og dagang audience, labihan ko ka energetic, unya og gamay ra pog audience, lawsi, no. Kay nga mang Ginoo, kung kasaligan kas gagmay, kasaligan kas dagko. If you can be trusted in wilderness, this was
what he called the reality sa mga Israelites in the past, in the Old Testament. If you can be trusted in wilderness, while the Israelites walked for 40 years in the wilderness, in the desert, in the oasis, datong kabukiran, kalasangan, you can also be trusted in the promised land. Kung kasaligan ka sa wilderness, sa kaisdanan nimo, sa kapaitan nimo, kasaligan po ka sa promised land. Muna nga akong point, gamay akong ujis madagan, maura ng waliha. Unsay akong energy, unsay akong aura, magwali kog dagan, ug magwali kog gamay nga audience, maura. Ngano? Tungod kay ang kalipay nga kung bationg pag magisgot ko sa pagtulas Ginoo, madagan ug magamay ang tao nga nakadungog sa kuha, maurang kalipaya. The unexplainable joy within me, mo na akong bation. Nganong I am proposing this to you? Why I am revealing this to you? Tungod kay ako mong gidala sa point nga wa gilai makahatag dinyog kalipay kun dili ang Dios. Ako busy man ko everyday, pero kabalo mo sa akong kabisi everyday, ma-exhaust ko. I am exhausted. I am tired. I am stressed. I am fatigued. Kabalo mo, tinuod man, my family can boost my energy. Ang unsay mga na-meet na to, mahigala na to, the people in the ministry can boost me, can give me courage or inspiration. Pero kaba mo, unsay akong bation, kung ako ra usa, nakiginabis Ginoo, talking to Him intimately, while having my meditation and reflection, while alone, in our prayer place, at the top of the mountain or else, panahon nga magwali ko, mauna kong bation. Ako ra usa magistorya sa Ginoo, I feel fire within. I feel inner joy, inner happiness. While preaching, I feel the same. Mo nang ako ginang pangitaon, kining dapit nga magwali, dapit nga magampo, dapit nga mamalando. Ngano? Kay mauni naghatag na akong tinuod na kalipay. As what I've said, ang kwarta, mga buta nga naanak ko, akong pamilya, mga tao kong higala, the people are working with me behind of what I am doing at the back of the camera, makalipay sila, nakakontribute. Pero akong gikumpara, ang kalipay nga kung gibatis tungod sa Ginoo, it's amazing. Dili gyud ma-explain. Nganong ako mong gibit-bit ni ining maong punto, my dear people of the living God. Simple point. Kabaw ko, ngano ang tao magbisyo, drugs, illicit relationship, nganong magpakasa, di ba gusto mong magmalipayon? Sayop na. Usbon ko, that's wrong view of life. It will damage your future. It will damage your life, individual of you, if you will engage in that kind of doings. Instead, reverse your mindsets. Focus to God. Hebrew 12:2. Ingon si Pablo, i-focus imong para sa Ginoo. Only God can give you a genuine happiness. Believe me. There's no one except God nga makahatag nimong tinuod nga kalipay. Ang tao, butang, temporaryo ra ng kalipay, or kung makalipay man, tapaw lang na. Kabantay mo why there are famous rich people committed suicide, killed themselves. If you'll ask katong nakasurvive wa ra madayon, because they are empty. They feel belongingness, loneliness in life. Kumbaga, why kalipay, why katagbawan, empty, dunay hawla or hollow within, vacuum within, why kalipay. Ngano, they forgot to come to our Almighty God, the source of real joy. Kabantay mo mga dato sikat, kabalo ba mo, Bill Gates, one of the richest person on this earth? Ingos Bill Gates, I pray that all of you will become like me, madato, in order that you can find out later on nga dili diay ang bahandi mo'y makahatag og tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Ingon si Bill Gates ana, mao ni iyang trademark siyang kinabuhi nga gusto kong madato mo aron makasuway mo nga diay kining bahandi mo'y tinuod nga makahatag og kalipay, pero kung dato mo na pamoy Ginoo pagkahayahay ninyo. Ha? Unya pobre ta kay wa ta maning kamot nga natay Ginoo, hayayahay. Ako nang version na
with your respect ninyo, mo ni akong point. Manang kayod mo, napamoy Ginoo niya, prosperous pa mo, mo man-decise Ginoo para nimo, Jeremiah 29:11, gusto siyang masinso ka, napagig Ginoo, ingos Bill Gates pagkanindot. Pero gunaon na nimo kwarta rin makahatag kalipay ingos Bill Gates sayo. Si Bill Gates na Ginoo na anay kwarta, pinakalindot ka kinabuhi. Mo ni akong punto, my dear people, kung gusto mo og katagbawan sa kinabuhi, because this earth cannot give your satisfaction, fulfillment of life. Sirach 14 verse 9, kining kalibutan na dili gini makahatag og katagbawan, di makahatag og tinuod nga kalipay. Let's try to read. Mingon diri, og dili gayud siya matagbaw sa naa kaniya, ang kakug makapakupos sa iyang kalag. Sirach 14 verse 9, dili matagbaw ang tao ingon ning maong kasulatan sa mga butang sa kalibutan. Mao na today we reminded to imitate Mary, ingos Maria, nagmalipayon ng akong kalag kinsa hinungdan tungod sa Dios nga akong manluluwas. Because of that, I would like to clarify nga ang bisyo, kasalaanan, nagtuo mo nga makahatag ng kalipay, pero disastrous life, disastrous ending, wrong, nga panglantaw kinabuhi. Ang uban sa nagto, kwarta, posisyon, mga butang, maghatag og everlasting joy, they found out later on, di ay. Therefore, I am here to tell you, ang Diyos gidi ay mao ang makahatag og tinuod nga kalipay. Because of this reality, gusto ko agdahon mo, dangup mos Ginoo, salig mos Ginoo, balik mos Ginoo. Pagbag-o na mo, uban ko, magbag-o na ta, mo balik ta sa Ginoo, mo surrender sa itong kinabuhi, atong i-focus ang atong direksyon ngadto kaniya kung gusto ka nga makabaton og tinuod nga katagbawan og tinuod nga kalipay sa imong pagkatao. You know what, some people are asking me, Brother Rizal, are you happy? Yes, of course. Absolutely happy. Muta na mo ngano, happiness, it does not mean it is what he called absence of problems, trials, sufferings, tough times, hard times. No, sayo. Nauna ninyo, happy ko pag way problema. Do you think na itaw way problema? I don't think so. Happy ko pag way pagsuway. Happy ko pag way mga trahedya. Happy ko pag way disaster. Do you think that there is somebody on this earth na exempted, ana? Even Jesus Christ suffered? Even Mary suffered? Kuwaryo nga di magantos. Meaning, kiding kalipay, di ni nagpasabot nga absent ang problema, kasakit, trials. This is the truth. Happiness comes from God. Bisang pagdaghang problema, kasakit, pagsulay nga imong magian, kung kanang kalipaya, maibihari nimo, gikas Ginoo nga kalipay, kining tanang tough time, hard times, problems, trials that you are facing, that you are experiencing every second, every minute, are nothing. Di nakaapektuhan. Ngano? Because you're happy. Kung sa may antidote, pag nakay problema, di ba, happiness supposedly, then if somebody will not comfort you, try to comfort yourself. I know, if you are keeping quiet every time nga mag-struggle ka, mag-antos ka, nag-uulabalaka ka, you can feel the comfort of God. You can feel His presence sa imong kinabuhi nga gusto yung i-comfort ka, gusto yung dasigon ka. I experienced many times. Panahon nga di ko kadungog og affirmation, confirmation, pagdasig sa uban, I keep quiet. I feel the comfort of God. Na itself, cheer up, get up. Mao nang ako nang gisir ninyo kay mauni ang tinuod sa kinabuhi sa tao. Ang kalipay mo ni pangandoy sa matag nila lang, di ba? Ikaw nga nagtan-aw ron, naminaw, whoever you are, unsa imong gusto, di ba kalipay? Nya, malipayon ba ka karon? Insa, yes brother, pero tungod ni sa unsay akong nadawat, unsay naa nako. Igsoon, wala daw ta nalipay kas mga butang, posisyon, whatever nga naa ka. Pero usbo nako pagpainumdum nimo, kay inyo makong coach, mentor, tigtabang man ko ninyo aron magiyahan mo saktong dalan kanang tinubdan sa inyong kalipay kanang tanan temporaryo ra na
Gusto ko moabot mo sa point, moabot mo sa category of life, moabot mo sa level sa inyong kinabuhi nga mosandig mo sa Ginoo kay makahatag sang kalipay nga dumalayon, dili mabugto, di mapapas, bisan pa ug unsay may tabo nimo, still you are happy because the truth, the fact, according to a certain writer o sa Bisaya, si Father Chris Salunga, he said, happiness is a decision in life. Kabaw mo? Desisyon na. Ang mga birin, proclaim it, declared it, nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manuluwas. Mary received preventive salvation. God puts graces to her life, wholly, absolutely, totally in order that her soul cannot be contaminated by the original sin committed by Adam and Eve. Romans 5 verse 12. Kita, we are redeemed. Luke 1, giugkat, nahagbong ta. Mary was prevent. Kita experience the redemptive salvation from God, while Mary experienced preventive salvation. Pero ang akong point, simple lang. My dear people of the living God, ang mga birhen, pirti niyang lipaya, sulod sa iyang kasing-kasing, pero wa na magpasabot, nga wa na sa umaabot nga persecution, hapit nga sa patiya, Matthew chapter 2, trials, pagsuway, kasaksi gali sa kamatayo siyang anak, ikamat kag anak, lalim ba? Di lalim. Kami, with my wife, kasuway anak, pait kayo. John chapter 19. Pero, Ingos Maria, malipayon ko. Because happiness is a decision. Happiness, wa magpasabot, kung happy ka, wa na kay problema magkasakit. Sayo, gina nga principle. Bisag na kay problema magkasakit that you are carrying, it is a decision to be happy in the midst of all these trials, sufferings nga imong natagamtaman sa imong kinabuhi. Therefore, decide to be happy no matter the situation is, no matter the circumstance is. Whatever circumstances that you are in right now, decide to be happy. It's a matter of decision making to be happy. Ako, magmalipayon ko, Brother Edsel, o wa na ko'y problema. Malipayon ko, Brother Edsel, o wa na ko'y asawa, wa na ko'y bana, wa na ko'y anak, kahadlok po ng imong pangandoy, no? Ha? Wa na ko'y si bana, way anak ko sa patyo ni Moro, magmalipayon ka, kay mahinungdas kong kasakit. What kind of mentality is that? Ako, brother, magbalipayon ko. Pag wa na ko aning mga akong gisinati karon, ingnon tika kanang imong nauna di kinamao kingano ang kalipay desisyon na sa tao. Bisan pag unsay imo karong gidangatan, you are experiencing hard time, tough times, trials, different adversities, odds in your individual life, it is a decision to be happy. Mani ang atong point karon, this is the key point sa ato karong gospel presentation, decision is kinabuhi nga magmalipayon. Pero you can have this real joy and happiness kung sa Ginoo nimo kwaon ang maong tinubdan sa kalipay. Meaning, the real joy comes from God, and to be happy, it does not mean nga wa na kay trials, because happiness in life is a decision. Decide to be happy. Ako di ay exempted kong problema. What do you think? Exempted me crisis? Dili. Exempted ba di mis mga pagsulay? Dili. The more may kong atakihong Satanas because Satan hits me so much. Naunang Satanas, mas gwapo man is Brother Edsel ako. Nagsukugin siya. Inggit siya. Mao ni akong ginauna, pero whatever happens sa akong kinabuhi with my family, I will continue preaching. Ako man ang ginang yawa na many times because Satan speaks to me many times in my ears. Edsel, bantay. Edsel, delikado ka. Kapila na ko, hunghungan siya, wain ko, Satanas. Wa kay kaya because I know God is with me. Panahon, inganaon ka, adlukon ka, mutam kadungog kag wrong philosophy of life. O mga lagad na ba mo, kay daghang problema. Muna kami, miundang, may arway problema. Mutabang kang Brother Edsel, wa kay kalipay na kay daghang problema kay atakihon kasiyawa. Igsoon, kung giatake kasiyawa kay ning duol kas Ginoo, much better kung perwa ka atake kasiyawa kay kuyog mo, kauban mo,
pareha mo granggo, pareha mo og levels kinabuhi. Kaya hadlo ko ng Ginoo, Hebrews 6:7, maoy magparamdam because God calls you. That is awakening call. Hebrews 12. Kamay pilion ninyo. Sakiton kasiyawa because dool kas Ginoo, ngalagad kas Ginoo, or di kay labtas yawa kay kuyog mo. Mo nang ako aware kayo ko Satan hits me so much. Mo nang di ko exempted sa problema, mga pagsulay, trials, makasakitan, dana. Pero somebody is asking me, people are asking me if I am happy. Sobra. Happy. Ngano? Decision man lang to be happy. You got me? Unya, ang nakalindot ra ba pag malipayon kas imong kinabuhi? Mao ni gitawag, laughter is the best medicine. Kamong sigig mudok inyong naong, inumdumin ninyo, paskuron, you are minusing. Tama ba nga term? Imong gimaynusan ang imong edad. Imong gimaynusan imong edad. Laughter is the best medicine. Do you know, nga ang tao nga sigig kagul, ang tao nga sige og kabalakas kinabuhi, ang taong daghang gipas-an sa kinabuhi, madikrisan ang iyang edad. Although natay time frame, year sa atong lifespan 70 years old, pero og di ka mo cooperate, plano ra man sa Ginoo. Unsa may mahimos Ginoo di ka mo cooperate, ingos Agustino Pipo, akong idolo nga santo. God has nothing to do for you if you will not cooperate to His will for your life. That's the theology of St. Agustino Pipo. That's not mine. Now, ang Diyos gustong tagaan kag 70 imong edad, more or less. Nya di man ka mo cooperate, sige man kag kagool, imong dagway sige bugat, wa kay kalipay, wa gi kay happiness because you never listen to the truth. Kabaw mo sa panahong magmudok niyong daong, inyong baba, kasabitag kaldero, kay gisapot ka, buntag pang sayo. Sapot na, buntag pang sayo. Bagot-bot na, buntag pang sayo. Na problema na kas kalibutan, buntag pang sayo. Ang taong mayroong problema kus kalibutan, ang tinodili ang kalibutan, mayroong siyang problema. Siya na problema siyang kaugalingon because he or she does not know how to handle his life or her life on this earth. Wa sa kibawon sa bagandon ng kaugalingon, ang problema dili ang kalibutan nindot ang problema kita because we don't know how to handle our individual self as we live on this earth. This is it. This is life. Mauna sa matag panahon nag-uul mo, sa matag panahon nga nabalaka mo, sa matag panahon nga nagmudok mo inyong edad gimaynusan. Ako mong ingnon nga prueba pagtaas kag edad, daghan kog ikapamatuod ninyo nga malipayong tao kasagaran tag-as og edad. Ingon mo kana lagi mga joker sa TV nang mamatay magsayo, alangan sa kamera raman ha, di mo na tinuod na kinabuhi. Di mo na tinuod na kinabuhi. Kay posible man, lahi ning among naong pag naas TV niya, o naas tinuod na kinabuhi, lahi pod. Look at your ore, hubak, wa ni pigpihig, taas king edad, ganaw, joyful. Wherever he goes, joyful. Sus pagkadagang mga tag-as og edad, joyful. Kung asa padung, joyful, happy. Ang aura gaan, ang aura nindot. O asa sa ipadung, makamagnet o gatinsus mga tao, kay gaan ang aura, mo'y hagit sa matag usa nato. Sa matag panahon nga nagbudok ka, sa matag panahon gisapot ka, sa matag panahon nga sige kag kaproblema sa imong naong ba? Manigingon, how you can face your problem if your problem is your face. Kung saan mo pagatubang sa imong problema, kung ang imong problema imong naong. I'm just kidding, joking about that matter. May point is simple, sa panahon di ay nga magmalipayon ta, mutaas atong edad. Kung 70 years na ang planos Ginuos imong kinabuhi, because you are cooperating to His plan, pwede na extinas Ginoo. Do you agree with me? Do you remember 1 King chapter 20? Si Hari Ezekias was added, pila ka tuig? 15 years. God can add
And even God can decrease your lifespan on this earth. Samot na, musamot ka decrease if you not cooperate. Therefore, I'm here to remind you, bawal dito kapatid sa mundo ang mga taong bugat og naong, magulanon, masulubon, mga taong sige ka problema, buntag pang sayo, gamuro na. Kau, iragyo nagtuyos imong kuglingong mamaynusan imong edad. Gusto kag taas nga edad? Hala, balihan ang imong pananaw sa kinabuhi. Kabalo ba mo ang pagkamalipayon, it is not only laughter is a best medicine, but biblically speaking, it says, Proverbs 17 verse 22, ingon diri, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Proverbs 17 verse 22, Bisaya, Palultihon 17:22, ang pagkamalipayon makataas og kinabuhi, ang pagsubo makaminus og edad. Therefore, decide today. Choose what you want in life, to have more years in your existence or to die early. Matod pas usan ako kay Gala gipakaon ko, brother, kan ani di na ka tiguang. Nauna ra ko, ha, kanindot man ang pagkauna no, di matiguang. Liman mo kadungog kag nganaong kag di matiguang lipay ka. Ko ti obog di matiguang. Oh, matay makagsayo basta makaon ka ni. O di ka mo tiguang kay mamatay magsayo. Mao dito yung puwen. Biktima sa kuda. Kauna ni kay di ka matiguang. Abi ko ka ng anti-aging sus Ginoo kay di man gid ka matiguang kay mamatay magsayo. Mao na kung gusto kang dugay imong edad, kabamog unsay himuon nato, sige lagi kag kalipay. Kabalo mo, pag malipayon ka, imong muscles, ma-relax, imong muscle, may stress, may stretch, ang imong body system, aligre. Mo nang tao sig subo, dagang hypertension, musakang dugo, ulceron, labad kanang taong sa putol, kanang taong way kalipay, tanang sakit manggawas. Pero mga taong joyful, happy, can be decide to be happy. Whatever circumstances nga siya, nahilang bigit. Relax, o may sakit, digmara, o may problema, wara. Happy man. Mao nang kung gusto kag taas imong edad, desisyon karon. Desisyon. Magsubo, maglipay. Nganong mo akong topic, si Maria ni Ingon, mukanta bakag nasubo. Our gospel for today is Canticle of Mary. Sa Bisaya, awit sa pagdaig ni Maria. Here, what he called joy. Ingon si Maria, my spirit rejoices in God. Ang akong espiritu nalipay tungod sa Ginoo. Pirting ipayas mga birhen. And hopefully every time we can remember Mary, labi natong Katoliko. Every time we pray the rosary, hopefully you can remember nga si Birheng Maria nagmalipayon tungod sa Ginoo. No one can give you real joy, real happiness except God. Mao na kung gusto kang magmalipayos kinabuhi, come to God at this very hour. And if you want to have a long life, decide to be happy. Kaya ang pagkamalipayon, makataas og kinabuhi. And finally, di ba, unom na kabuan, Luke 1:26, ang tiyan ni Elizabeth usa gi-declare di Gabriel si Maria ang magbabdos. Therefore, 3 months man being adtos Maria sa balayng Elizabeth didto sa pagpanganak. One of the purposes of Mary, why she went to the house, why she goes to the house of Zacharias and Elizabeth, for what reason? To attend the delivery of Elizabeth. To help her. Usbon ako, kamo mga mabdos, pangayo mong panabang sa mga birhen. Kamo ngay problema, ngay pagsulay, ang mga birhen, dako kay katabang. Unsaon niya? Iampo kas yang anak. Iampo kas Ginoo. Natabangan ka. Ngano, ang mga birhen, bisag waing ng Elizabeth ni adto kay mutabang. Natures mga birhen, mutabang bisag diing nun. And hopefully will imitate Mary, mutabang ta bisag diing nun. Unya, maor ba yung natures Ginoo? Nakakita ang Ginoo sa mga problema, pag antos mga pagsulay, musulti kas Ginoo dili sa unsay imo karong gibati ug nasinati, tuhoy that God one day, someday somehow, muhimo sag lakang alang sa imong pabor o kalipay. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of your miracles. Ako mag-ampo na magmalipayo na ang tamo. I'm here every day to make you happy.
And you know what? I have no power to do that. I am not entitled to make you happy. Only God can give you a genuine happiness within. Pero, to be happy is a decision. And if you want a long life, decide to be happy. Ako mag-ampo, nga unta makilais mo, nga ang Ginoo o ang mga birhen, di maka ako magtanaw kung naakas kalisdanan. Samas na itabo ni Elizabeth nga tiguwang na, nga mga anak dito sa Maria, ingana ang mga birhen, kabuutan. Manang ikaw, kung bituo kas mga birhen, di kanya pasagdan. As I declare, healing miracles, blessings today in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mga birheng Maria. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you.